Alam mo, Susan, sigurado ko na gagandang ngiti ng mga nasa bahay ngayong holiday. Aba, extended pa ang pahinga hanggang bukas. Sana all naman po talaga. Pero Susan, may mga taong gusto ng ngumiti madalas naiilang dahil sa ilang problema sa ngipin. Aba, may solusyon daw Kuya Kim para makangiti pero babawasan ang iyong mga ngipin. Ha? Mayag ka ba? Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Paano kung ang susi sa magandang ngipin, halos kalahati ang alisin? Papayag ka bang magkaroon ng shark teeth para sa inaasam na killer smile? Tall, dark, and handsome. Ang problema, mailap ngumiti dahil sa problema sa ngipin. Gusto ko talagang mag-apply ng flight attendant. And then tuwing nag-a-apply ako, parang yun na yung nagiging problem kung ba't hindi ako nakakapasok. Sa look test pa lang, doon ako bumabagsak. Smile all day rin ang kalaban ni James sa kanyang trabaho sa hotel. For myself, talaga napaka-conscious ko sa sarili ko. Pag lumalabas nga lang ako, pag nagdadamit ako, syempre, napaka-conscious ko. What more sa ngipin, di ba? Pag nakipag-usap kayo, yung unang makikita sa'yo, syempre. So, kailangan maging presentable tayo. Para ma-achieve ang killer smile, si James sumailalim sa pagkakabit ng teeth crowns o dental cap, kung saan pinapatungan ang ngipin ng mas maayos na bersyon nito. Sa fixed bridge, yung ginawa sa akin ni Doc, tinistisan niya yung ngipin ko na parang shark teeth. And then, after that, nagkantay ako ng 1 week para makabit yun. Ay kay Dr. Dalvin Ferolino, isang aesthetic dentist, maaaring tumagal ang fabrication process o paggawa ng teeth crowns ng 5 hanggang 7 araw. Usually talaga, kailangan pagka na-prepare mo na yung teeth, naging shark teeth na siya, magiging mangilo kasi yung ngipin since medyo tinanggal natin yung enamel part niya. Kailangan na lagyan agad siya ng crown as soon as possible. Shark teeth ang resulta sa pagtanggal ng enamel sa ngipin. Ang shark teeth, usually, it's a coined term ng mga kabataan ngayon dun sa prepared tooth. So, ang prepared tooth, usually yun yung tinistis na ipin, pinapaliit natin yung ipin or binabawasan natin yung size niya para kapag nilagyan siya ng crown or ng bridge, merong space para sa material at dun siya papasok. Ginagawa ito kapag sira na ang gitnang parte ng ngipin. Kapag sira na yung mga gitna-gitna ng parte ng ipin, tinatabasan or binabawasan na natin yun. Dapat alam mo na iniingatan na matamaan ang pulp chamber ng ngipin sa pagtistis o paghulma ng tila shark teeth. Pwedeng sumakit yung ipin ng sobra at kailangan siyang gawan ng root canal treatment after. Kaya maingat din si James sa pagpili ng dentista na gagawa nito. Nang makaipon ng halos 40,000 pesos, si James ay ipinagawa na niya agad ang kanyang ngipin. Sobrang mahal din talaga yung pagpapakabit ng fixed bridge, hindi lahat nakaka-afford. Parang 14 na ata per unit or 15. Kasi tie-light yung kinabit din sa... Bukod sa pagiging tall, dark, and handsome, happy na raw ngayon si James. Pinaka nagbago talaga sa akin, nag-boost lalo yung confidence ko. Pag nakipag-usap ako sa mga ibang tao, napapansin ko lagi na ako naka-smile, ganun. Hindi na ako nahihiya na ipakita yung ngipin ko kasi alam ko na sa sarili ko na maayos na yung ngipin ko. Kailangan ng tamang pag-aalaga sa ngipin para makaiwas sa gingivitis o pamamaga ng gums at periodontitis o gum infection. Kailangan lang talaga is maalaga kayo sa paglilinis ng ipin. Technically, ang crown or ang veneer, nakapaligid siya or nakakapit siya malapit sa gilagid mo. So, usually, ang tendency niyan, yung semento sa pagitan ng ipin at saka ng crown, nagiging medyo rough siya, madali siyang kapitan ng dumi. Ika nga, life is short, kaya't ngumiti hanggat may ngipin. Ano man ang itsura nito, ang mahalaga, masaya ka. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.